Palasyo nakatutok sa issue ng oil smuggling sa bansa. Ito ay matapos maglabas ng hinaing ang mga kumpanya ng langis laban sa pagpupuslit nito. Ang kabuong ulat mula kay Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Attorney Mark. Tiniyak nga ng Malacanang ang mas pinalakas na kampanya ng gobyerno laban sa oil smuggling. Nakapaloob dito ang gagawing inspeksyon ng gobyerno ng oil importation sa 7 pangunahing pantalan sa bansa. Nakatutok ang Malacanang sa usapin ng oil smuggling sa bansa. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, mahigpit na ang pagkilos ng mga concerned agencies para masugpo ang smuggling. Ipinahayag ito ni Lacerda kaugnay na pinalabas sa posisyon ng ilang oil companies laban sa pagpupuslit ng produktong petrolyo. Umaabot kasi sa 30 hanggang 40 bilyong piso ang nawawala sa kita ng gobyerno kada taon dahil sa smuggling. The DOF, the Bureau of Customs, and the BIR have aggressively stepped up the campaign to curb oil smuggling and to make sure that we bring justice to smugglers. Proactively, we've identified some smugglers, and in fact, we've already filed certain number of cases. The DOF will be issuing the number of cases that we file against smugglers. Git ni Lacerda, magsasagawa ng pagbisita ang gobyerno sa 7 major ports kung saan umiiral ang oil importation. Batay kasi sa naging pag-aaral simula 2007 hanggang 2011, ikatlong bahagi ng kabuoang volume ng oil products sa merkado ay puslit. We try to curb smuggling of oil. In terms of efforts being done by the DOFB, the Bureau of Customs, and BIR have visited 7 major district ports to gather data, and among them major oil importing ports such as the Port of Limay. So the first wave visits were undertaken from February 5 to March 15. The second wave visits will begin by this month to the Manila International Container Port, the Port of Manila, Port of Naiya, and the Port of Batangas, another major oil importer. Bukod kasi sa smuggling, naging problema rin ng mga tax evaders na karamihan umano ay nasa special economic zones. Git ni Lacerda, matapos alisin ng Court of Appeals ang inihaing temporary restraining order sa Revenue Regulation 2-2012 nitong Pebrero, mas magiging malinaw ang mga kwalipikadong eco-zone locators sa tax exemption. What the Revenue Regulation 2-2012 require an upfront payment of tax and duties on imported oil. If the oil was to be used within special economic zones and qualifying for tax exemptions, those tax exempt parties would have been able to file for refunds under this revenue regulation. Na nga sinabi ng Malacanang na may sapat na mekanismo ang gobyerno laban sa smugglers at tax evaders. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.